Pagbasa po mula sa mga taga-Pilipos. May pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Pagninilay. Paano mong ipapaliwanag ang nagbabantang katotohanan ng sanlibutan? Paano ka makagagawa ng isang pag-asa upang mabago ang lahat ng ito? Gandang umaga po. Doon po sa mga pagbasa sa mga taga-Pilipos, dumating po ako sa puntong ganyan. Nagtatalo po yung isipan ko kung dapat ko na po bang ang isuko ang pangangaral sa mga anak ko, sa asawa ko. Kasi paano kung ipapangaral yun sa ibang tao kung ang mga kasama ko sa bahay hindi ko kayang hawakan, hindi ko kayang baguhin. Doon po sa pagninilay po, paanong ipapaliwanag ang nagbabantang katotohanan. Bali po talagang yung pagninilay po na yun, pinapakita po sa akin kung paano ko po tatanggapin. Kung paano po tatanggapin yung mga talagang nabago na ng sanlibutan, na kahit na nagpupursigi ka na mabago ang pananaw ng mga anak mo, lalo ng asawa mo. Kumbaga, paano mo yung tatanggapin sa sarili mo? Na hindi mo siya masasaktan, hindi mo siya mapapakitaan ang hindi maganda. Ganon. Yung tanging pag-asa ko na lang po kasi is ang manalangin, ipagkatiwala sa Diyos. Alam niyo po, sa buod po ng mga sasabihin ko, sa mga nangyari po sa akin, sa ilalim po ng pagsasama po namin, ilang taon po, nandun po yung bago pa lang po kami nagkakaintindihan mag-asawa. Hindi ko na po nakita ngayon. Kumbaga, araw-araw po ako nakakatuklas ng pag-uugali na hindi ko po na inaasahan. Hindi ko po inaasahan na siya yun. Hindi ko po inaasahan na ganun pala siya. Pero dahil nga ugali niya na yun, kailangan mo yung tanggapin. Kailangan. Ibig sabihin, persahan mong tatanggapin. Kasi hindi mo siya mababago ng ganun-ganun na lang. Dahil nakalakihan na niya yun, nakasanayan niya na yun. Mga ganun. Kasi kung pipilitin mo siya sa ayon, sa kagustuhan mo, para mapasunod siya sa sinusundan mo na pamantayan, magiging gulo at magsisimula siyang ayawan ka. Ganun po ang nangyayari. Yun po ang katotohanan na lumalabas sa loob ng pagsasama po namin. Ganun din po sa mga anak ko. Dahil may mga kaibigan po sila na nakakasalamuha, iba-ibang tao nakakasama nila. Iba-iba rin ang tao na nagbibigay sa kanila ng mga pag-uugali na hindi nanggaling din sa loob ng bahay, sa pakikisalamuhan nila sa nakapaligid sa kanila. Isa rin pong katotohanan yun, na binabago ng sanlibutan ang pamantayan na binigay mo sa mga anak mo nung maliliit pa sila. Nababago dahil nasa labas na sila ng bahay mo. Minsan naisip ko na, ano kaya kung nawala na lang ako, no? Nawala na lang ako, hindi na ako, kumbaga wala na, hindi na ako nag-i-exist sa mundo. Maalala kaya nila yung mga pangaral ko sa kanila? Maalala kaya nila yung mga pagmamahal na pinakikita ko sa kanila?
yung mga maalala kaya nila yung mga paalala na binibigay ko sa kanila sa tuwing magkasama kami. Diba? Minsan, nagsiself-pity ka na rin eh. Dahil nga parang hindi ka na nila kailangan, hindi ka na nila, kumbaga wala na sila sa araw-araw nilang activity, napakinggan ka. Parang gano'n. Yun ang masakit na katotohanan. Pero dahil puno tayo ng pag-ibig sa ating puso, bilang isang ina, bilang isang magulang, bilang isang asawa at Kristiyano, bibigyan mo sila ng pagkakataon. Bibigyan mo sila ng pagkakataon na maintindihan ka. Bibigyan mo sila ng pagkakataon na malaman nila ang motibo mo para sa kanila. Paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa kanyang pakikibaka, sa mga ginawa niya para sa atin, sa pagbabahagi ng kanyang mga salita, sinasabuhay mo, pinapakita mo sa pamilya mo na nagpapatuloy ka kahit nag-iisa ka na lang. Kumbaga hindi ka sumusuko. Ganon ang pag-ibig mo sa kanila. Gagawin mo yon para sa kanila. Ipagkakatiwala mo ang pagbabago sa Panginoong Hesus. Sa pananalangin, sa pagbibigay mo ng pag-asa sa sarili mo at sa pamilya mo. Hindi natin na isipin na kaya natin. Kaya natin dahil kasama natin ang Diyos. Yun ang dapat natin tandaan. Pinagtitibay niya ang ating pananampalataya, pinagtitibay niya ang ating paniniwala. Huwag nating kalilimutan na lagi siyang nakamasid sa atin. Alam niyang intensyon natin. Kaya huwag tayong tumigil sa ating panalangin, paghingi ng gabay sa Kanya, ng kaliwanagan, ng karunungan. Maging matibay tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Lagi tayo maniniwala sa Kanya mga pangako. At hindi niya tayo bibiguin sa ating mga kahilingan para sa ating pamilya. Para makatugon din sila, kagaya ng pagtugon mo kay Jesucristo, sa ating Diyos Ama. Lagi tayong magdadasal, lagi po tayong hihingi ng gabay sa ating banal na espiritu para hindi po tayo maligaw. Hindi tayo mahatak ng sanlibutan. Isang magandang umaga sa ating lahat.